Siyempre, hindi namin sa minority sigurado hanggang na na-elect na talaga kami as chairs of our committees. And talagang masaya talaga ako, kinararangal ko maging chair ulit ng Senate Committee on Women at excited, patuloy na magtrabaho doon. Nakapila na nga yung mga bills namin para sa mga kababaihan, mga bata, mga pamilyang Pilipino. O sige, binanggit nyo na rin lang po, kaya can we have one or two of your priority bills na so far hindi pa napapasa but you wish to push ngayon pong 20th Congress? Yes, kasama na doon yung mga bills na umabot na sa advanced stage of legislation nung nakaraang Kongreso. Halimbawa, yung Expanded Safe Spaces Act na dadagdagan ng proteksyon tayong mga kababaihan, Miss Rica, at saka mga persons of diverse SOGIESC. Lalo na sa panahon ngayon ng AI, deepfakes, at iba pang mga challenges at problema sa digital sphere. Nandyan din yung Child Tourist Safety Bill o yung Sandy's Bill para matugunan, no, at maiwasan yung nakakalungkot dumadaming kaso ng mga deaths at saka injuries sa mga bata. Saka may isa pa sa Senate Committee on Women na priority namin sa ngayon. Of course, nandyan din yung several sets na tigsa 10 priority legislation na fina-file namin, nire-refile every week. Marami doon para sa ating mga manggagawa, working people, kasama na yung 200 peso minimum wage increase bill. Nandyan din yung universal social pension para sa ating mga senior citizens. And of course, no, yung aking kontra isugal bill, yung para sa pinakastriktong regulasyon laban sa online gambling at marami pang iba. Alam mo, partner, no, and Senri, siguro sa dami ng mga nakita natin na na-achieve ng inyong paghawak dito, very prominent what happened siguro yung mga last 2 years, no? Yung kay Senyor Aguila ba yun? Yes, Yung sa opo. KOJC. Those are big issues na nakita natin na hinawakan ng inyong komite. Meron na naman po ba kayong mga nakukuhang mga tips? Dahil alam po natin maraming lumalapit sa inyo at nagsusumbong na ganito ang nangyari. Can you help us out? Can you investigate this and that? May mga inaasahan po ba kami na mga ganito na naman po mula po sa inyo? Asahan po ninyo pag-aksyon namin dun sa dumadaming sumbong, hindi man ma-refer sa Senate Committee on Women, pero mga sumbong tungkol sa pangit na serbisyo sa tubig. So nag-file na po ako ng Senate Resolution number 16, maimbestigahan itong mga joint venture agreements sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires, kasama na ang Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Kasi pag-usapin na talaga ng yung mabahong tubig, maruming tubig, hindi talaga pwedeng tiisin yan eh. Usapin na yan ng dignidad talaga ng tahanan ng bawat Pilipino. So asahan po ninyong talagang pag-iigihan namin yung investigasyong yun. And after all, kung binanggit din ni Presidente sa kanyang SONA, sana ibig sabihin na susuportahan ng Malacanang yung investigasyon ng Senado doon. Opo, kasama din po sa Family Relations and Gender Equality ang walang kamatayang pag-uusap tungkol sa SOGI Equality Yes. Bill at saka doon din po sa divorce. Mayroon na po ba tayong balita dito, ma'am? Opo, refiled na rin po, syempre, yung aking bill sa SOGIESC Equality, pati sa dissolution of marriage. And ang nagbibigay sa akin ng pag-asa ay balita ko, may mga katulad na bills na inahain din ng aking mga kasama. Kaya umaasa ako na uusad dito sa legislative process at na harinawa, no, sa 20th Congress na ito, maisabatas na rin ang mga panukalang ito para sa ating mga kababayan. Yun, Sen Risa, meron pong observation na nagsasabi na ang Pilipinas daw ay parang nagkakaroon ng reputasyon ng Thailand relative to yung mga halimbawa sa Pattaya, Phuket, yung mga the girls, the commercialization of girls, ano po. Ang dami-dami pong mga nakatirang mga
expats dito sa atin, mga foreigners na ang binavlog tungkol sa kanilang Filipina, quote-unquote, no? Na sila nagbubuhay marangya kahit na pensyonado lang po sila dahil mura lang ang mga bilihin dito at napakadaling humanap ng girlfriend na Pilipina. Opo, parang ang nagiging komersyo po ang dating ng parang sa Thailand. Is there something we can do about that po? I mean, kasi pag nagbablog yan, parang safe space yun, di ba? Na, well, we're just relating what our experience is in the Philippines. Parang ganun. Well, kung mga tunay na relasyon yan o ugnayan between equals, walang problema siguro doon. Pero doon sa terminong commercialization o komersyo, kung halimbawa tumatawid na rin ito sa human trafficking, tulad ng mga inimbestiga namin sa kaso ni na Apollo Kibuloy at yung sa laban sa Pogos, at lalo na kung tumatawid din ito sa usapin ng prostitution of women or girls, talagang grave concern po yun sa Senate Committee on Women. Naalala ko po tuloy sa ilang mga nakaraang kongreso, nakapaghain ako ng I'm trying to remember the exact term, pero tungkol sa mga challenges natin tungkol sa prostitution. At ang naalala kong malinaw na mga probisyon nito ay halimbawa ilipat ang criminal accountability mula sa prostituted women dun sa mga talagang kumikita sa madilim na komersyong ito. Ibig sabihin, yung mga establishment owners, yung mga pimps, yung mga customer mismo, at saka yung mga tiwaling law enforcer na hindi lang ipinatutupad ang batas, kundi dobli binibiktima pa yung mga prostituted women. May provision din sa panukalang iyon na pagbibigay ng alternatibong hanap buhay at saka counseling din sa mga kabaro nating iyon, Miss Rica, na nagiging prostituted women at yung kanilang mga pamilya, lalong-lalo na yung kanilang mga anak, para nga makahanap ng alternatibong trabaho at ma-rehabilitate, no? Hindi lang yung kanilang economic standing, pero yung kanilang family life din. Opo, this is like crossing a thin line, kasi nga po, we want tourism to, of course, boom in the country. Of course, Oo. yes. Pero at the same time, we don't want one of the reasons for a successful tourism campaign to include Red light districts, yung mga ganyan. bar hopping and having a girlfriend o GF, sabi nila, girlfriend experience dito because mura lang naman ng kabuhayan dito. It's something I think that the Department of Tourism should look into also, Senator Risa. I would agree, Department of Tourism at pati DSWD. Again, kung commercialization of women and girls ang pinag-uusapan, whether sa konteksto ng tourism industry o iba pa. I have nothing against bars as long as sumusunod sila sa terms ng kanilang business permit, ng kanilang mga LGUs at lahat ng applicable laws. But then again, lahat ng ating mga espasyo, bars man yan or iba pang public spaces, ay dapat din safe spaces talaga sa tunay, no, para sa ating mga kababaihan. Sabi mo nga, Sir Peter, in a way, sometimes we're crossing a thin line or mga delicate or complex situations ito. But that's what laws and policies are for. Correct. At para din doon yung pagmamature natin bilang isang sambayanan. Paano ba natin pauunlarin yung ating ekonomiya at sabay, pantay, paano natin itataguyod yung karapatan at kagalingan at dignidad, no, ng ating mga kababayan. Siyempre, kasama yung mga kabaro natin, Miss Rica, at yung ating mga bata. Ma'am, di naman po kami senador o abogado, hindi din kami guided by the Holy Spirit. Baka I hope we're all guided by the Holy Spirit. Pero Even if you don't say so. yes, ma'am, baka pwede niyo po kami mabigyan ng idea on this. Kasi kahapon, na may report po kami na sinabi ni kasama aking partner si Jeffrey Hernaez na sinusulong daw po na magkaroon ng batas na bigyan ng penalty o penalization yung paglalabas ng videos o kahit anong
media, on social media, most particularly, ng non-consensual sexual in nature na mga videos, documents o pictures. Hindi po ba kasama na ito sa batas o nagagawan pa ito? Ano po bang narinig niyo tungkol dito, ma'am? I-double check po namin kung kasama na ba yan sa batas or kung may gap or kung may pagkukulang pa sa pagsaklaw ng batas dyan. I really welcome that initiative. Lalo na kung non-consensual, no, yung sex act or Yeah. acts na ipinapakita doon. At kahit consensual yung sexual acts pero hindi consensual yung pag-record niyan at yung pag-upload niyan, talagang big no talaga yan. At dapat siguruhin natin whether sa pag-exercise ng oversight o sa pag-amyenda ng mga batas o paghain ng mga bagong panukala, siguruhin na covered yan ng ating batas at kayang i-enforce ng ating law enforcers at kaya ding i-avail of ng ating mga kababayan kapag naging biktima sa ganyang klaseng mga gawain. Kasi naglipa na on social media, nagiging scandal at nagte-trending. One more, ma'am, before po we jump on another topic. Yung isa din po sa talamak on social media, ang pagbebenta ng mga babies for sale dahil nakita po natin napakahirap ng adoption process sa Pilipinas, ma'am. Well, paalala po sa ating mga kababayan na naipasa na namin nung nakaraang kongreso pa, 19th Congress, yung Administrative Adoption Act. So ginagawa na pong mas madali, mas mabilis with the proper safeguards at mas mura, hindi kasing mahal yung tamang pag-adopt at pagbibigay ng recognition, no, at suporta sa family life sa mga inaampon nating mga ulilang bata na hindi na kailangang dumaan sa korte, no, by administration ito sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development with all the safeguards para sa mga adoptive children at yung mga adoptive families and parents. So kapag talagang nababasa, napapanood, naririnig natin yung mga balita ng pagbebenta ng mga baby, wow, no? Whose Yeah. heart doesn't go out to them, di ba, Sir Peter? Oo. So talagang kailangan i-enforce talaga itong bagong batas ng domestic administrative adoption at sa mga Oo. paglabag sa karapatan ng mga batang ito dahil Yeah. pati sila ginagawang komersyo, ginagawang commodity. Can you Opo. imagine? Ay kailangan proteksyonan talaga. Mabuti pa po yung mga Shih Tzu, may papeles. Ang grabe, di ba? Kung yung ating mga minamahal na fur babies Yeah. ay either may papeles or kasi advocacy ko po yung adopt, don't shop, no? Kapag nag-a-adopt po tayo ng ating mga ang tawag nito, yung mga Pets. aspin at mga Oo. natin yung mga aso at pusang kalye, if we give them a loving home. Yeah. Ano pa din, no? Ang mga baby na tao, diba? So My equal application of the law, hindi lang pala sa iba't ibang species of living Opo. beings, pero sa bawat tao, lalo na yung Yeah. pinaka-vulnerable tulad ng baby. Speaking of adoption, siyempre pupunta tayo sa impeachment, di ba? Kasi mula po nung February 5, ngayon po August 5, so I'd like to greet you. Kalahating taon Opo, na. happy semi-anniversary. Sa- Thank you, I think. Dapat hindi isang semestre ang lumipas. so nasa 6 na tayo, wala na tayo sa 4th with. Oh. Si- Nasa sixth week na. Nasa 6th week na po. So ano pong mangyayari bukas? So ang dami na pong mga major moves, ano. Number one, naghain na ng motion for reconsideration ang lower house sa Supreme Court at nag-request na rin ang lower house sa Senate na wag muna kayong magdesisyon kasi hintayin muna natin itong magiging resulta ng aming motion for reconsideration. What do we expect from the Senate bukas, August 6? Please expect na bukas, August 6, Red Letter Day, ang isang marubdob at matalas na debate para sa panig namin ipagpatuloy
yung impeachment trial at hintayin nga muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa dinesisyonan na ng House of Representatives na paghain ng motion for reconsideration. And may I say, dumadami yung mga legal experts na nagsabi napakaganda ng MR na inihain ng House sa pamamagitan ng Solicitor General. May nauna na ring MR, yung unang grupo ng mga complainants noong Biyernes at sinundan na nga nitong MR ng buong House kahapon. So, sinusubaybayan po namin lahat nitong mga importanteng kaganapan at yung mga opinion ko rin at argumento ay ihahain ko rin bukas sa napaka-importanteng plenary debate. Yeah, but of course, we're very hopeful, Sen. Risa. Kaya lang, ano po ba ang mga pwedeng mangyari? Number one, pwede po bang i-dismiss outright na yan? Kalimutan na yung impeachment na yan? Or pwede bang sabihin na status quo muna tayo, wag muna tayong gagalaw? Ito po sa Senado, ano po? Or the other would be, let's go ahead because as you rightfully observed sa last natin na interview, Sen. Risa, sabi nyo nga, hindi naman uumpisahan eh. Naumpisahan na yung impeachment trial. Itutuloy na lang. Opo, your thoughts on that, please. Well, Attorney Musngi, all of those at least, di ba, Attorney Rica, are possible options. Ganang talagang solong responsibilidad ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaints. Buhay sa aming mga puso na dapat lamang ipagpatuloy. Yung ibang mga kasama namin ay gustong itong i-dismiss at hanggang ngayon sasabihin ko kung yan ang kanilang i-argumento, yung argumento naman na anong magiging basehan natin sa pag-dismiss kung sakali samantalang ni isang pirasong ebidensya o witness ay hindi pa natin narinig at natimbang. At yung pangalawang option nga na standby lang muna, mukhang yun yung isang lumalakas na damdamin sa ating lipunan, lalo nga't eto, nandito tayo sa linggo na may dalawa ng MR na inihain sa Korte Suprema at hinihinging i-consider nila at timbangin nila. So, kumbaga, bakit ba tayo magmamadali, 'di ba? Kung gusto nating respetuhin ang mandato ng Senado, kung gusto nating respetuhin ang ruling at proseso ng Korte Suprema at lalo na kung gusto nating respetuhin ang karapatan ng mamamayan, malaman ano ba ang laman ng mga articles of impeachment na iyan na titransmit ng kanilang mga representante ng House of Representatives sa Senado. Di ba dapat bigyan natin ng sapat na oras na makumpleto itong prosesong isinimulan ng mga MR. So, bawat linggo o araw na dumadami. Ang importanteng pwede naming pagdebatihan bukas. Kaya talagang abangan ang Abangan! Ma'am, pwede, oo, ma'am, pwede ba kayong maging spokesperson for the people? Dahil gusto lang naman naming malaman, bakit parang hindi iniisip ng ibang senador yung accountability lamang? Yun lang naman yung pinanggagalingan at kalma lang, pinagmumulan natin. Hindi ako kakalma. August 6 na bukas. Ito na yung pagdidesisyonan. Pero moving forward, Sen. Risa, dahil first time itong nangyari sa atin that we are questioning or seeking clarification doon sa laman ng ating konstitusyon. Bilang lawmakers, pag-uusapan din po ba ng Senado kung paano ito ilalagay sa ating konstitusyon ang paglilinaw ng mga ganitong klase ng pangyayari? Hindi ko pa sigurado kung kailangan sa Constitution na mismo pumasok iyan dahil up to this point sa akin, klaro naman, halimbawa yung ibig sabihin ng forthwith. Klaro din sa akin yung solong responsibilidad ng Senado duminig ng impeachment complaints. So if ever may magpapanukala na kailangan sa Constitution mismo pa ipasok iyan, well, malaya naman ang kahit sinong senador or for that matter
representante na ihain sa kani-kanyang Committee on Constitutional Amendment. So parehong kapulungan naman namin ay nag-organisa na sa halos lahat ng mga komite namin at inaasahan kong aandar na yung committee system at particular namin dito sa Senado. Malinaw naman pala, ba't ang labo ng usapan dyan, Senrisa? Ilang buwan na pinag-uusapan yan. Kailangan nga ng filter. Senrisa, kayo po ba may isang komite lang ngayon as of now? Yes. Opo, Senate Committee on Women, Children, Oo Family nga, Relations. wala na po bang iba? Well, sa ngayon, ganun po yung pag-elect sa aming mga senador bilang chairs ng aming komite. Yeah. I had hoped, the minority had hoped na mas maraming komite ang lagay sa aming mga kamay para aming pamunuan. Pero sa ngayon, ganun po yon. May tig-isa po kaming mga komite. Yeah, parang ang basihan dito are you majority or minority? 'Di ba? So Well, napapansin din nga ng ating mga kababayan na parang hindi balanse yung distribution ng mga komite. Pero kung may mga tanong sila doon at dahil may tanong sila, ang majority pong makakasagot niyan, lalo na si Opo. SP. Basta ako Oo. at palagay ko kaming lahat sa minority nakatutok sa pagpapatakbo up and running ng aming mga komite so that we can hit